Ang mga natalang pangyayari po sa kasaysayan ang magbibigay sa atin ng mga kaalaman upang malaman at matiyak natin ang naganap sa Iglesia ni Cristo pagkatapos ng panahon ng mga apostol. Sa aklat na pangkasaysayan na pinamagatang World's Great Events, Volume 2, ay ganito ang ating mababasa. Noong una, ang kasaysayan ng Iglesia Romana ay katulad ng kasaysayan ng katotohanan ng Kristyanismo. Datapwat nakalulungkot na dumating ang panahon ng magsimulang dumaloy ang mga batis ng lason mula doon sa nangunay dalisay na bukal. Ano po ang ilan sa mga lasong aral na hindi naman itinuro ng Panginoon Kristo at ng kanyang mga apostol, subalit ipinasok ng mga bulaang propeta sa Iglesia? Makagagawa po tayo ng isang mahabang talaan ng mga lasong aral na nagsimulang lumitaw pagkatapos ng panahon ng mga apostol, mga lasong unti-unting ipinasok sa iglesia at naging sanhi kaya naligaw o natalikod ang tunay na Iglesia ni Cristo. Bawat paghiwalay sa mga aral po ng Diyos na itinuturo ni Cristo ay pagtalikod sa pananampalataya. Mga kaibigan, narito po ang ilan lamang sa mga maling aral o doktrina na itinaguyod ng mga humalili sa panahon ng mga apostol. Ang dating pangalang Iglesia ni Cristo ay binago nila sa pamamagitan ni Ignacio ng Antioquia na unang gumamit ng pangalang Katolika upang itawag sa Iglesia. Isang malinaw na katibayan ng paghiwalay sa dating doktrina at pagsunod sa hidwang aral. Itinuro rin ni Ignacio na si Kristo ay Diyos. Ito'y salungat sa sinabi mismo ni Kristo na siya ay tao. At ayon sa Diyos, ang tao ay hindi Diyos. Itinuro ang pagsamba sa mga relikya na ito ay tahasang paglabag sa mga kautusan ng Diyos na nakasulat sa Exodo 23:5. Ipinagbawal ang pag-aasawa at ang pagkain ng labangkati o karne. Ito ang binanggit ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1-3 na mga aral ng demonyo na ituturo ng mga tatalikod sa pananampalataya. Ang pagkukumpisal sa pari ay itinuro sa panahon ni Origen. Samantalang sinasabi ng Biblia sa Awit 32:5 na ang kasalanan sa Diyos ay sa Diyos lamang dapat ikumpisal. Itinuro na dapat bautismuhan ng mga sanggol sa panahon ni Ireneo. Gayong labag ito sa aral ni Kristo na ang dapat lamang bautismuhan ay ang pinangaralan ng Ebanghelyo at sumampalataya na hindi magagawa ng isang sanggol. Noong 381 AD ay itinuro ng Konsilyo ng Constantinopla na ang Espiritu Santo ay Diyos, isang maling aral na hindi kailanman itinuro ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ang pananalangin para sa patay ay itinuro ni Cirilo ng Jerusalem na isang tahasang pagsalungat sa aral ng Diyos na nakasulat sa Ecclesiastes 9:5-6. Ang di umano ay kawalang kasalanan ni Maria na ina ni Jesus ay itinuro ni Agustin ng Hippo. Sa Biblia, si Jesucristo lamang ang ipinakikilalang tanging tao na hindi nagkasala. Sa panahon din na Agustin, lumitaw ang aral tungkol sa kasalanang orihinal at tiniyak ng Konsilyo ng Cartago 418 AD. Ang kasalanan, ayon sa Biblia, ay ang pagsalangsang o paglabag sa kautusan, hindi minamana. Mga kaibigan at mga magulang, kung ang larawan po ng iglesyang ipinakikita ng mga tala ng kasaysayan pagkatapos ng panahon ng mga apostol ay katulad din ng larawan nito sa kanilang kapanahunan, masasabi po nating walang naganap o nangyaring pagtalikod sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo noong unang siglo. Subalit ayon na rin sa patotoo ng kasaysayan, ano kayang uring iglesia ang masusumpungan pagkatapos ng panahon ng mga apostol? Sangguniin natin
ang isa pang aklat na tumatalakay sa kasaysayan ng Iglesia, History of the Christian Church. Sa loob ng 50 taon pagkamatay ni Apostol Pablo, ay isang lambong ang nakatabing sa buong Iglesia, na sa loob nito ay sinisikap nating may kabiguan ang makaaninaw. At sa wakas, pagkahawi ng tabing na ito, 120 AD, sa pamamagitan ng sulat na tinatawag na mga unang ama ng Iglesia, ay matatagpuan natin ang isang iglesia na sa lahat ng bahagi ay ibang-iba na sa iglesia sa kapanahunan ni na Apostol Pedro at Pablo.